Continuation nga pala to mga kumartes nung birthday ganap ni Mother. Masyado kasing mahaba kung gagawin kong isang vlog. Dito nga yung mga kapatid ni Mother ay nauna na nga magpaalam. Maggagabi na nga rin kasi nito mga kumartes at kita nyo naman padilim na. At isa pa nga si Tia Janet nga ay hindi naman pwedeng magpagod na rin. At ayan, ito naman si Eric, yung bunsong kapatid ni na Mother. Bali kasi sa SNR nga pala siya nagtatrabaho kaya bukas may pasok na rin siya at hindi na nga rin pwedeng magpagabi. At ito nga yung pinsan ko na si Ella na anak naman ni Tia Esther. Nagpaalam na nga rin sila at medyo busy nga din yung mga yan kasi nga meron din nga silang negosyo na inaasikaso. At ayan, konting paalaman na nga lang din dito. Nagpapasalamat kami sa mga kapatid ni Mother kasi lahat sila ay nakapunta. Syempre, napaka-special ng araw na to kay Mother dahil kompleto sila. So itong birthday ganap ni Mother mga kumartes marami pang continuation. Depende na nga lang yun kung kailan nga ako sisipagin na mag-edit at mag-vlog. Dahil alam nyo na, bukas start na naman tayo ng pagpasok. So ayan, hindi masyado kami nakapagkwentuhan ni Ella. So sana sa susunod mas marami pang time para mas marami pang chikahan. Meron nga pala silang business ng kanyang future husband. Ito nga pala yon at isupport nyo naman sila. Lalo na yung mga katrabaho ko dyan sa Batangas. O sa Tanawan lang to. Mahilig pa naman kayong kumain dyan lalo na pag sahudan. Huwag kayong magsiksikan sa Jollibee, McDo at Mang Inasal. Malalaman nyo naman talaga kapag kasahudan o kaya 13-month, may mid-year, lahat nasa Jollibee. Huwag kayong magsiksikan doon. Punta naman kayo dito sa Mac and Chicks. Located nga pala sila sa Mabini Avenue, Poblacion 1, Tanawan City, Batangas. Malapit nga lang pala sila sa St. John the Evangelist Parish Church. Open nga pala sila 10 a.m. to 10 p.m. Inantay lang naman din namin sila na makaalis. Sila naman ay may mga kanya-kanya sasakyan na dala. Si Mother pala ay hindi pa pala kumakain at ngayon lang nakaramdam ng gutom kaya ayan sasamahan natin. Pero ako nga ay hindi pa nga rin kumakain. Dahil nga feeling ko busog na busog pa ako kaya ayan si Mother na lang muna yung kakain. Dito nga hinahanap ni Mother yung mga anak ni Darwin at baka mamaya daw wala nang kasama sa swimming pool. Si Keisha naman kanina pa excited na mag-swimming. Kaya sabi dun sa tatay niya magpapalit na daw siya ng pang-swimming. In fairness naman si Darwin, lahat naman ng kailangan ng mga anak niya dala naman niya lahat. Ultimo sa pantulog, sa mga pamalit na damit, siya yung nag-prepare. Tapos ayan si Kayla, sabi ni Mother, lagyan nga daw muna ng langis ang likod bago nga maligo. Kaya ayan, sasamahan ng tatay niya doon sa taas para malagyan ng langis ang likod. Excited na rin nga yan mag-swimming at ngayon nga lang din namin nakasama yung mga batang yan. Si Kayla nga ay medyo inuubo-ubo na yan kaya sabi nga ni Mother, bilhan na nga ng gamot. At ayun nga, kaninang umaga pinainom na ni Darwin ng gamot para nga hindi na dalahitin. Syempre excited pa naman mag-swimming. At ayan si Keisha nagutom at dumikwat na nga ng sinukmani. At pagkatapos naman nga ni Darwin nalagyan ng langis ang likod ni Kayla, ayan naligo na nga rin kasama ng mga bata dito. Ito naman ay napakababaw laang at kayang-kaya naman ng mga bata. At syempre yung mga nanay niya na andito lang din sa gilid-gilid, ayan si Maring Angge for the aura pero nagbabantay ng Junaki sa gilid. So hindi pwedeng mawala sa paningin ng mga anak. Pati ayan sina Ate Karen na andito din sa gilid at binabantayan nga din yung maliliit na bata. Si Darwin naman ay paminsan-minsan nga sinisilip-silip si Kayla dito. Halos kasi laki lang naman ni Kayla yung mga kasama niyang bata dito at hindi rin naman kalaliman ito. Dito nga sinasabi ni Keisha kaya niya daw tumaloon doon sa pinakamalalim. So kaya naman talaga niya kasi si Kurt at saka si Kuya Nash ay kayang-kaya naman doon sa malalim kasi 6 feet lang ata to. Kung sa matanda ay hanggang dibdib lang. At habang nag-e-enjoy nga sila sa paliligo dyan ay umakyat na muna ako dito sa taas. Dito kasi sa taas ay may 3 kwarto. Kaya lang medyo mahina nga yung aircon. At in case nga na hindi nga kayo kasya ay pwede nga kayong mag-rent dito ng isa pang kutsyon. Madami ata silang kutsyon dito. Magte-text ka na lang doon sa kanilang katiwala para nga dalhin dito. At ayan, ito nga yung mga regalo kay Mother itinaas na nga ni ate. Yung iba naman na regalo sa babae ay yun naman yung mga ipaparapol. Diyan nga tinawag nga ako para bumunot sa rapol at ang nakuha ko nga ay 100. Humingi nga ulit ako ng 100 sa asawa ko para may pang-rent kami sa kutsyon. Kapag ka kasi magre-rent kayo ng kutsyon ay 200 ang bayad pero malaki na yun. Nag-rent nga ako ulit ng kutsyon, akala ko kasi hindi kami kakasya. So dito nga sa kwarto magpapalit na nga ako ng damit tapos yung regalo ko kay Mother kinuha ko na din. Bukod nga dun sa damit na regalo ko sa kanya ay ito talaga yung pinaka-regalo ko sa kanya. So yung regalo ko kay Inay at ang regalo ko kay Mother iisa lang pero magkaiba ng design. Tumbler nga ito na pwede nilang dalhin kahit saan. Si Mother kasi nagbabaon talaga yun ng tubig sa kwarto pero nakalagay sa water bottle lang. Kaya ayan medyo malaki na itong tumbler na binigay ko para nga mas madami yung laman ng tubig. Tapos bukod nga dun sa tumbler ay naregalahan ko nga din siya nitong mug. Ang ganda nga nito at ang social tingnan. Lagi kasi nababasag yung kanyang kapihan kaya naman ayan na lang yung naregalo ko sa kanya. Tapos itong isang regalo wala ngang pangalan pero alam na ni Mother kung kanino to galing. Bali galing nga pala to sa asawa ni Eric kay Mean. Meron din kasi akong ganitong wallet na meron din pangalan ko. So ang ganda ng wallet na to mga kumartes at ang tibay. Long wallet nga pala siya na may nakalagay na pangalan ni Mother. Gustong gusto nga pala ni Mother yan kasi marami na siya mailalaman.
naman, charis. So mamaya yung nasa money bouquet balloon tatanggalin natin para meron siya diyang mailagay mamaya. At habang nagbubukas nga siya dyan ng mga regalo niya, nagchichikahan nga kami. Gumawa nung cake. Ay, si ate, nagpunta ka kay ate? Oo, kagabi. Kasama mo? Si Jim, si Kurt. Si Kurt ang may dala nung cupcake. Ako yung cake. Kasama namin si Loloy. At pagdating namin doon na nagagawa siya niyan. So ito naman yung kanyang souvenir, binuksan niya, tinignan niya kung anong laman. Maganda nga pala ito mga kumartes, pambukas nga pala siya ng alak o kaya soft drinks, kaya kailangan niya yan sa tindahan niya. Maya-maya nga pumasok na nga si ate, sabi ko kasi sa kanya yung mga cupcake ipamigay na sa mga bata, pero yung cake nga ay dalhin niya dito sa taas. Banana bread kasi yung pinakatinapay niyan at yun nga yung gusto ni mother, pero yung cupcake naman, choco moist nga pala yung ginawa ko doon. Ito naman yung regalo nga pala ni Tia Janet kay mother. Parehas kasi silang healthy living, kaya ayan, malalaking apple nga pala yung bigay niya kay mother. Grabe, as in, ang lalaki, parang isang kamao. So si mother kasi mga kumartes, pili lang din yung prutas na pwede sa kanya. Pwede siya sa apple, sa saging, tsaka sa pongkan. Ayun yung kalimitan na binibili niya. Hindi siya pwede masyado sa mga matatamis na prutas. Sa grapes naman, minsan 5 piraso lang yung pwede sa kanya. Iniiwasan kasi niya na tumaas yung kanyang diabetes. Dito nga sinasabi niya na hindi pa rin siya makapaniwala na mangyayari sa kanya yung ganitong surprise. Dati daw nag-i-scroll lang siya sa Facebook, yung mga nakikita niyang sino-surprise, at hindi niya akalain na mangyayari din sa kanya yon. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala. Hindi pa rin daw nagsisink in sa utak niya na mangyayari sa kanya to. Sa baba nga ay nagpapalaro pa, pero kami inaandito nga sa kwarto. Then, tinanong mo ko na, kanina yung maliit na yan. Parang sabi ko sa'yo, may pagbibigyan ako. Binigay sa amin yung tuktok. Pinakain mo sa amin. Oo, yun. Na malutong. Dalawang maliit yan. Dalawang maliit na magkapatong. Tapos kahapon, buti hindi ka nga nagbubukas ng rep ko eh. Nandun yung mga cupcake eh. Hindi man ako nagbubukas ng rep. Tapos kahapon ko lang yan nilagyan ng icing. Tapos yung mga yung mga yung mga decor na yan, kaya sunod-sunod yung parcel ko nung nakaraan na sabi mo napakadami naman na yan. Tapos yung sabi ko sa yung buksan mo na yan, patingin ako. Yung sabi ko, makikita ni Kurt. Kung nare-regalo ni Kurt. Ayan yun. Tawag si JM. Wow! Wala na kung sandaan din. Sandaan din? Oo. So sayang, wala sa amin nakabunot ng electric fan. Lahat kami ay puro 100 nga pala ang nakuha. Lumabas nga muna ako saglit para tingnan nga dito kung ano nangyayari sa labas. May mga ilang bisita pa nga rin, pero nga si Nainay nga ay nagpaalam na. At syempre, nagchichikahan nga kami sa kwarto. Para nung pagpasok natin dyan, mo? Hindi ka nagtataka? Hindi. Hindi ka nagtataka ba't may mga design na lobo? Hindi. Ang nung makita ko yung picture ko. Ito. Ayun naghahanap kami natin ng picture mo na maganda-ganda ang kuha. Wala kami makita. Di doon ako Yung kasalan ng si Kuya mo yan. Yun yung nakita ko na sabi ko naka-make up ka noon. Sabi ko, are, palinawin mo na lang. Si ate nagpalinaw noon. Sa kasal yun ng kuya mo. Bata-bata ka pa doon. Oo. Bata-bata ka pa doon Kasal yun. Inedit. Kasal ng kuya mo yun. Inedit lang ni ate. At ayun na nga mga kumartes, gabi na nga nung natapos nga yung program. At maraming salamat nga din kay Consi Darwin. Kung kailangan yung mga kumartes na mag-MC sa mga event nyo, siya yung kuhanin nyo. Grabe mag-entertain at talaga namang hindi ka maiinip. Talagang tatawa ka hanggang dulo. At dahil nga kakatapos nga lang din, ngayon pa lang din siya kakain. At ayan, kung meron namang nagugutom ulit, pwede namang ulit bumalik. Ako nga hanggang ngayon hindi pa rin nakakaramdam ng gutom. Tapos ayan si Darwin, sinisilip-silip nga si Kayla dito. Dahil nga sobrang nag-enjoy, ayaw pang ang umahon. Hindi naman kasi pwede siyang magbabad sa tubig kasi nga inuubo. Kaya binigyan ng oras ng ama para nga umahon. At ayan, dito na nga sa taas nag-anlaw. Dito naman sa taas ay may sarili nga ding CR. Pwede nga din dito maligo. At ayan, si mother nga kasunod na dyan kasi lalagyan nga yung kanyang likod ng langis. Ang una nga mga kumartes, ayan si Kayla, hindi talaga yan malapit sa tatay niya. Kasi nga, nung baby pa naman siya, wala na nga dito si Darwin, no? Nasa Japan na. Sabi nga naman namin noon, lalaki din naman ng mga bata at magkakaroon ng isip at makikilala nga din siya. Kaya ngayon, ayan,
hindi na naiilag sa tatay niya. Yun nga lang, kalimitan ay nagagalit sa tatay niya. Paanong hindi lagi siyang pinupupog ng halik? Ayaw na siya ginegayon, kaya ayan, nagagalit sa kanyang tatay. At pagkatapos niya nga magbihis, nagtambay na nga lang kami dito sa terrace. At ayan, yung mga kamay niya nga hindi pa aahon hanggat hindi kulubot ang mga kamay. Sign niya na ang bata ay talagang nag-enjoy sa pagsuswimming. At ayan, pinainom na nga din ni Dawin si Kayla ng gamot para nga hindi na lumala yung ubo. Puso pa man din ngayon ulit ang mga ubot sipon. Ako nga din hanggang ngayon nga isinisipon pa din. Tinanong ko nga dyan si Kayla kung gusto niya ng puto kasi ang daming puto doon sa kwarto. Ayan, kain-kain ng puto. Mamaya kukuha naman kami ng kanin para nga ipakainin ng mga bata. So hanggang dito na lang muna ulit ang ating mini vlog. Thank you for watching. Bye!